Kamusta? Alam nyo ba, may isang teoryang pampolitika na medyo mainit na pinag-uusapan ngayon. Ang tawag dito, ang siklo ng kasakiman. At ang sabi nito, may isang malaking plano raw na nangyayari sa likod ng mga eksena sa politika ng Pilipinas. Handa na ba kayong alamin kung ano ito? Tara, simulan na natin ang paghimay. At para magsimula, heto agad ang isang tanong na, wow, medyo mabigat. Posible nga ba may isang lihim na plano para patalsikin, hindi lang ang presidente, kundi pati na rin ang vice-presidente? Nang sabay, yan mismo ang nasa sentro ng teoryang ating tatalakayin. Okay, so unang bahagi ng sinasabing plano ay itong tinatawag na double impeachment. Ano ba talaga ito? Gaano kalaki ang sinasabing hakbang na to? Dito uumpisahan nating himay-himayin ang mismong pundasyon ng buong teorya. So ayon sa teorya, ang plano raw ay diretsyuhan. Ang target ng impeachment hindi lang si Vice Presidente Sara Duterte, kundi pati si Presidente Bongbong Marcos, kasama rin daw. At sino raw ang may pakana? Aba ilang mambabatas daw na may sarili at napakalakas na agenda. Siyempre, kung may ganitong klase ng plano, ang pinakamalaking tanong talaga ay, bakit? 'Di ba? Ano ang motibo para gawin ang isang bagay na ganito kalaki? Halika, tingnan natin kung ano ang sinasabing dahilan. At ang sagot base sa teoryang ito ay napakasimple lang. Protection of interest. Oo, tama. Pagprotekta sa sarili nilang interes. So, linawin natin, hindi raw ito tungkol sa bayan, kundi tungkol sa kanilang pansariling kapakanan. At ano ba yung mga interes na yan? Well, idinetalye rito yung mga takot daw ng mga mambabatas na ito. Una, tingin na raw nila kay PBBM, isa siyang liability. Pangalawa, nangangamba raw sila na baka masira yung kanilang mga diskarte at 12 baluktot na gawain. Sa madaling salita, para sa kanila, tagilid na ang laro. Para lang magkaroon tayo ng idea kung gaano kalaki ang nakataya rito, tingnan ninyo to. Ang sabi sa teorya, kung dati raw ang usapan sa politika ay nasa milyones, ngayon ibang level na. Bilyones at trilyones na raw ang halaga ng kapangyarihang kailangan nilang protektahan. Grabe, di ba? Ganyan nakatindi ang laro ngayon. Sige, sabihin nating nagtagumpay nga itong double impeachment. Ano na ang susunod? Ano ba talaga yung kanilang endgame? Yung tunay na layunin ng buong planong ito? Well, ayon dito, malinaw na malinaw daw ang goal. Ang gusto nilang mangyari ay tanggalin ang sinumang sagabal. Sa kasong ito, sina PBBM at VP Sara. At pagkatapos, mag-install sila ng isang leader na kaya nilang kontrolin. Isang puppet, kumbaga, na susunod sa gusto nila para tuloy ang ligaya. At dito na tayo papasok sa pinaka-core ng teorya. Kasi ang lumalabas dito, hindi tao ang pinoprotektahan nila, kundi isang buong sistema na tinatawag na institusyon ng korupsyon. Ito raw yung mismong makina na nagpapatakbo ng lahat at yan ang ayaw na ayaw nilang masira o mabuwag. Pero, teka muna, ang tanong, paano naman magiging posible ang isang ganitong plano? Parang pelikula, no? Saan ba nanggagaling yung lakas ng sistemang to para magawa ang isang bagay na ganito? Yan, alamin natin. Ang sagot daw ay nasa ugali mismo ng mga sangkot na mambabatas. Direktang sinabi sa teksto, ang mga mambabatas na ito, mabilis magpalit ng kulay depende sa ihip ng hangin. Parang mga political chameleons, kumbaga. Kung saan paborable ang sitwasyon, doon sila. So, gets niya na? Malinaw na yung punto rito. Ang katapatan nila wala raw sa leader, wala sa partido, at lalong-lalo na wala sa bayan. Ang loyalty nila nakatutok lang sa iisang bagay, sa sistema na nagpapasasa at nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila. At ngayon, papalapit na tayo sa dulo. Ano ba talaga ang pinaka-bottom line ng lahat ng ito? Ano yung susi na nagpapaliwanag sa buong teoryang ito? At heto na. Ito raw yung pinakaugat ng lahat. Kampante raw sila. At bakit? Kasi hawak nila ang numero sa Kongreso. Para sa kanila, ang mga apelidong Marcos, Romualdez o Duterte ay parang mga pyesa lang yan sa isang chessboard. Pwedeng-pwede nilang palitan dahil lang tunay na kapangyarihan para sa kanila ay hindi nakakabit sa pangalan, kundi nasa kontrol nila ng sistema. So ayun, dito tayo iniiwan ng teoryang ito na may isang napakalaking tanong para sa ating lahat. Kung totoo na ang kalaban pala ay hindi lang isang tao, kundi isang buong-buong sistema, paano natin ito babaguhin? Yan ang tanong na, aminin natin, ay napakahirap sagutin.